Malaking bagay daw para sa gobyerno ang pagkakaaresto sa mga magulang ng Maute brothers na sina Kayamora at Farhana Maute. Nakakulong na sila ngayon sa magkahiwalay na piitan para maiwasan ang tangkang pagtakas sa kanila ng mga terorista. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, ay mismo kay Secretary Vitaliano Aguirre na siyang nanguna sa inquest proceedings kanina. Naging maayos naman daw ang sinagawang inquest doon sa 11, Kasama na riyan ang mother nga nitong Maute brothers na si Farhana. At dahil para na rin sa kanilang seguridad, hindi na rin sila inilabas kung saan sila nakakulong, kundi ang mga prosecutors na mismo ang nagpunta doon para may sampa ang kasong rebellion laban sa kanila. Samantala, Jessica, ang Pangulo na rin mismo ang nagsabi na hindi raw nila sukat akalain na ganito pala katindi ang mangyayari sa Marawi City at ganito rin kalala or kagrabe ang kanilang sinasagupa ngayon. Kaya naman, bukod doon sa ating mga napuno na video na talagang pinagplanuhan, makikita rin sa video na ito na nakuha natin mula sa isang source kung gaano talaga nila pinaghandaan ang pag-atake sa Marawi City. 5, 6, Kuha ito noong nakaraang Abril sa Piagapulano del Sur sa kalagitnaan ng training ng mga miyembro ng Maute Group. Nakuha ito ng militar sa isa sa mga baluarte ng teroristang grupo. Makikita sa video ang ilang kabataan na kasama sa mga nagsasanay. Ayon sa source, training daw ito ng mga tinatawag na warriors ng Maute. Ayon sa AFP, patunay ang video na pinagplanuhan ng mga terorista ang pag-atake sa Marawi City. Mismong Pangulo na ang nagsabi at matataas na opisyal ng AFP na hindi basta-basta ang laban nilang ito kontra Maute Group. Bukod sa pinaghandaan, nasa vantage point ang grupo na kinakasagupa ngayon ng mga sundalo. they were already deployed on vantage position. Kumbaga sa away ito, umaakyat ang mga sundalo ko na sila nasa on top of the mountain. So ang target nila nasa baba, yun ang armed forces. Di marami kaming patay. Pero kung bentahe ng Maute ang posisyon nila sa Marawi, malaking bentahe naman daw ngayon ng gobyerno ang pagkakaaresto nila sa nanay ng Maute brothers na si Farhana. Nadakip noong Biyernes sa bayan ng Masyo si Farhana, kasama ang ilang sugatang lalaki at babae. Na-recover sa bahay na pinagtaguan nila ang ilang kalibre ng baril, pampasabog at pera. Bago na aresto, nadiskubre ng militar na namimili pala ng armas at sasakyan si Farhana. Isa siya sa tumatayong finance at logistics ng Maute Group, kasama ang asawa niya na si Kayamora Maute. Nauna nang naaresto sa Davao City noong nakaraang linggo si Kayamora, kasama ang ikatlo niyang asawa, anak at manugang. Bantay sarado ngayon ang dalawa sa magkahiwalay na lugar para mapigilan ang anumang balak na itakas sila. Katulad nilang sa Kambagong Diwa sa Taguig, kung saan nakapiit si Kayamora at iba pang nahuling miyembro ng Maute Group. Kanina, isinampa na ang kasong rebelyon laban kay Farhana at 10 iba pa, kabilang na si dating Marawi City Mayor Fahad Salik. Pinangunahan mismo ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II ang inquest proceedings sa mga akusado. Hindi na sila inilabas para na rin daw sa kanilang kaligtasan. Nitong Sabado kasi, tinambangan ng hindi pa nakikilalang mga salarin ang convoy ng pulis at militar kung saan isinakay ang ilan sa mga kasamang naaresto ni Farhana. 4 sa kanila ang napatay. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pananambang. Samantala, patuloy pa rin ang opensiba ng militar kontra Maute Group sa Marawi City. Ayon sa militar, nasa 400 Maute fighters pa ang kanilang tinutugis sa lungsod. Naniniwala rin sila na nasa Marawi pa ang pinuno ng grupo na si Isnilon Hapilon at ang Maute brothers. Patuloy naman nilang biniberipika kung patay na nga ang magkapatid na Maute. Pero tiyak daw silang may tama sa kamay si Umar Maute. May impormasyon din daw ang militar na may koneksyon ang Maute brothers at si Hapilon sa pinuno ng ISIS na si Abubakar al-Baghdadi. They have a line connected to ISIS, particularly al-Baghdadi, which also incited them to attack Marawi. Pero pagtitiyak ng AFP, ginagawa nila ang lahat para sumpuin ang mga terorista sa lungsod. Konting pasensya lang ito, but rest assured, we have enough forces and hindi naman talaga magtatagumpay yung mga Maute ISIS nito. Jessica, nakailang tanong na rin tayo, At talagang hindi pa rin masabi talaga ngayon ng AFP kung kailan talaga ito matatapos. Pero ang sinabi nila sa atin, ganun karami para ang pwersa din, napakalakas pa rin daw ng resistance ng kalaban. Pero gagawin naman daw nila ang lahat na matapos ito sa lalong madaling panahon. Jessica. Ang nakababahala, Marisol, yung 4 na
na kasama sa mga naaresto, kasama si Kayamora, yung tatay ng Maute Brothers, no? Nung dadalhin from Cagayan de Oro City to Marawi para i-inquest ba, ay inambush yung mga pulis na nagdadala sa kanila. Patay yata yung apat at may mga nasugatan din sa mga pulis. Ibig sabihin, hindi pa cleared, no, yung daan from Cagayan to Marawi with Iligan City in between. That's actually the big question, no, Ma'am Jess, dahil kung tutuusin, from Cagayan to Iligan, Iligan to Marawi, talagang napakahigpit ng seguridad na pinapatupad dito. Although hindi pa naman talaga matukoy sa ngayon kung ano talagang grupo ang nasa likod dito, pero pinaghihinalaan nga ng ilang mga otoridad dito na syempre may interest lamang doon sa grupo ang pwedeng gumawa nito dahil merong impormasyon na di umano'y nag-leak na ang apat na ito, sila dapat ang magte-testify against Farhana. Sabay-sabay silang nahuli actually, pero alam natin na si Farhana ay lift siya, pupunta sa Port ID at ito naman ay nag-land travel lang. So maraming mga spekulasyon actually dyan kahit na mismo dito lang sa CDO, Ma'am Jess, ang dami nating mga natatanggap na impormasyon. Pero mismo ang mga authorities na yan, hindi pa raw kasi nila tukoy kung sino talagang nasa likod ng nasabing pananabang on the spot. Patay agad yung apat at meron nga mga pulis na nasugatan, Jessica. Matibay ba ang kanilang ebidensya na talagang aktibo sa operasyon o sa paglusob sa Marawi ng Maute ISIS itong mga magulang ng Maute Brothers, Marisol? Matibay ang kanilang ebidensya, Ma'am Jess, yan ang sinasabi ng DOJ kasi alam naman natin na hindi basta-basta rin pwedeng na mahirap. I mean, patunayan itong rebellion ay sinampa nila. Pero nung tinanong natin mismo yan kanina si Secretary Aguirre, sabi niya, meron silang ebidensya pero hindi na nila ito sinabi pa sa atin kung ano-ano ang mga ito. Pero ang sinasabi sa atin ng DND at AFP, ito raw ang nagsisilbing financier at dito nakasalalay nga ang sinasabing wisdom ng magkapatid dahil sa kultura nga ng mga Muslim, lalong-lalo na sa Maranao, they look up to sa mga elders nila, lalong-lalo na ang mga magulang. So kumbaga, ito ika nga sa pinanghuhugutan nila lang lakas. Kaya sinasabi ng AFP na napakalaking dagok nito na nahuli nga itong parents ng Maute Brothers, Jessica. Itong sasakyan daw ng mother ng Maute Brothers, si Farhana, na hulihan din ng mga armas. That's, I think, strong evidence enough, hindi ba? Isa yon sa magdidiin dito kay Farhana dahil ang sinasabi nga nila, bukod doon sa kasong rebellion, na again, uulitin natin, Ma'am Jess, ang sinasabi nila, may mga ebidensya raw, pero hindi ito nila sinasabi sa atin. Ang mga offense niya, tulad halimbawa ng mga nahulihan siya ng baril, that is another case na file nila. So halimbawa, maaaring filean siya ng illegal possession of firearms kung sakali or kung mapapatunayan na wala talagang lisensya ang mga ito. Separate pa raw ito doon, Ma'am Jess, sa kasong rebellion na kanyang kinakaharap. Pero maaaring ang mga bagay raw na ito ay pwede mag-contribute doon sa rebellion nga na sinampalaban sa kanya kaninang hapon lamang. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro City, Marisol Abduraman.